Maaga naman ako naigising kahit late na ako matulog ah. Pero iba pa rin yung bukas. Hindi ka na pwedeng magsiesta sa school dahil papagalitan ka ng teacher mo kapag ka natutulog ka sa klase. Bakit kay Tito Lucci? Pag inaantok na ako, sabay kami matulog. Eh, hindi naman totoong school yung kay Tito Lucci mo eh. Parlor yun. Parlor nga, pero mas marami akong natutunan. Mas marami pang akong alam sa mga kaibigan ko sa rekto na nag-aaral sa totoong school. Basta, gusto ko mag-aral ka. Pinag-iipunan ko yung pang-enroll mo, kaya dapat mag-aral ka. Kahit ayoko? Eh, anong gusto mong gawin sa buhay mo? Hindi ka mag-aaral? Ano kapag laki mo, pokpok? Bakit ikaw? Di ka naman nag-aaral ah. Pokpok ka ba? Ang dami mong sagot, lahat na lang may sagot ka. Matulog ka na nga doon. Tinatanong ko lang naman kung pokpok ka. Pwede mo naman sabihin hindi. Huli na yan ah. I'm JB. Couchsurfing ba po? No. Workaway.info. Uy! I'm an actor also. Ikaw? Photographer / bartender sa baba. Sa'yo yung works dun sa gallery. Oo. Kala ko naman actor ka eh. Kasi hawak ko yung script. Well, sorta. Kinda. Nox! False humility. Halika. Dali. There. Dali. Sige. Okay. Let's read one sequence from the script. Sige. Ma! Anong nangyayari? Wala. Annual welcome party. Tsaka birthday ko. Kaya ka nga nandito, di ba? Hindi mo man lang ba ako i-greet ng Happy Birthday! Aba, bakit? Hindi pa ba kayo kumukota sa saya, Mama? Actually, nalubos nga eh nung dumating ka. Ano ba naman, Ma? Tumatanda kayong paurong. Oh, ayaw mo nun? One day, we will meet halfway. Hindi ako tatanda ng ganyan. Ano sinabi mo? Bakit? Parang mali. Chona! Oh, birthday girl. Ba't bigla ka naglaho? Ito oh. Nanahanap akong alkampurado sa bahay, tuloy ang ligaya. Halika na. Kompleto na ang sitcom. Ay. Benny, nandito ka na pala. Benigno, sa akin ka lang may galit ha? Huwag ka man damay na ibang tao. Siya, tama na. Tama na. Okay lang yun, Benny. Hindi naman ako ibang tao. Ha? Kaya ilalabas ko na lang muna itong nanay mo. Ha? Halika na, Chona. Dali niya. Hoy, Benigno! Hindi ko alam kung anong klaseng law school ang pinasukan mo. Kapumusta ka? Kala mo tinukuhan kanina kung paano maging mabuting ina? Ha? Ngayon, kung sa palagay mo, labag sa batas, yung isang ina, maulanan, magsaya sa araw ng kakawan niya, kasi bakit mo sa akin? Pabasa mo sa akin kung anong batas yun? Ha? Ako mismo susuko sa may kapangyarihan! Shhh! Tama na. Tama na. Tama na.
Mahigit 1 oras na tayo dito. Kawawa naman yung mga dormers, so magliligpit na lang sila ng kusa nang wala tayo. Paubos na rin ang alkampurado ko. Hindi bagay sa'yo, itapon mo, hindi ka marunong. Isa lang? What if balikan na natin si Benny? Baka nakita niya yung batas na pinapahanap mo. Sayang din naman yung pinagmumukmuk mo dyan. Pwede nang ibawas sa sentensya mo. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang pati ako naniniwala na akong hindi ako mabuting ina? Mabuti kang ina. May sarili akong dormitoryo. Pero yung anak ko, sa ibang dormitoryo nakatira. Tuwing may special lang na okasyon, saka siya pumupunta dito. Pero lagi pa rin kami nagtatalo. Sino naman ang maniniwala na mabuti akong ina? Ako rin. Dahil kaibigan ko kayo. Dahil kilala ka namin. Paano kaya kung hindi mo pinilit na kumuha ng law si Benny? Tapos, pinabayaan mo na lang gawin mo gusto niya. Sa ibang dorm pa rin kaya siya dito. Magiging mas malamig kaya sa'yo ngayon. Kasi naalala ko, malambing na bata si Ben. Sabihin mo, talagang lumalaki siyang swail. Kala yata niya, laging moot court yung sala ng bahay namin. Baka naman lumalaki siyang napipilitang gawin ng mga bagay na hindi naman niya gustong gawin. At madali siyang mapikon sa'yo kasi ikaw ang dahilan kung bakit miserable ang buhay niya. Miserable. Bakit magiging miserable ang buhay niya? Pilit ko nga binibigay higit pa dun sa kailangan niya. Oo, naniniwala ako doon kaya sinasabi ko mabuti kang ina. Pero naitanong mo ba sa sarili mo kung naging mabuti kang kaibigan sa anak mo? Pintor! Pintor ang gusto niyang maging, hindi abogado. Tapos, habang buhay siya magdidildil sa asin. Dito sa Pilipinas, kailangan mamatay muna ng pintor bago mabenta yung mga gawa niya. Dadalawa lang kami. Eh, sino na makikinabang nung kikitain nung makakamatayan niya mga obra? Ano? Ganun na kalayo ang bato ng tingin mo? Hindi mo man lang ba naisip na baka mag-enjoy naman siya habang ginagawa niya yung mga obra niya? Chona, pareho nating alam na hindi yun ang tunay mong dahilan. Ang tunay na dahilan, idolo ko si Ninoy Aquino. Kaya nga pinangalanan kong Benigno Aquino yung anak ko, di ba? Tsaka talagang pangarap ko magkaroon ng anak na abogado. Oh, ano, masaya ka na? Pangarap mo magkaroon ng anak na bayani. Chona, masyado kang apektuhan ng pagkamay ni Ninoy sa'yo ng mga aktivista pa tayo noong panahon ng martial law. Sapat na ang isang bayaning Ninoy. Pagbigyan mo na si Benny sa gusto niya. Yun ang naipangako ko sa nasira niyang ama. Yan! Yan ang inihintay kong sabihin mo kanina pa. Chona, 2 taon pa lang ang anak mo nung mamatay ang asawa mo. Hindi pa niya alam kung anong gusto niyang maging. Correct. At ikaw ang nangako sa asawa mo, hindi ang anak mo. Oh. Okay. Normal na pangarapin ng mga magulang na maging abogado ang mga anak nila. O kaya doktor, o kaya pare, o kaya presidente ng Pilipinas. O kaya artista. Tama si Clara.
Kung minsan, artistang presidente. Ang point, Chona, bakit natin hahayaang maging miserable ang buhay ng mga buhay dahil lamang sa pangako natin sa mga patay? I just want the best for my son. And who are you to know what's best for him? Ako lang naman ang nanay niya. Lang. Nanay lang. What you want might not be the best for your son. Siya lang nakakaalam noon. So ano ang gagawin ko? Manonood na lang ako sa malayo? Yes! At papalakpak ka sa bawat tagumpay niya. Paano pag hindi siya magtagumpay? Doon ka uli papasok. At bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon at sangkatutak na encouragement. Huh? Chona. Masarap maging isang mabuting magulang. Pero wala nang sasarap pa kapag ang magulang ay matalik na kaibigan ng kanyang anak. Di ka naman ina. Saan ba natutunan yung mga pinagsasabi mo? Saan pa? Di sa mga seminars ng isang gunting, isang suklay. Sira ka ng moment. Manira Bravo. talaga kayo ng moment. Eh, moment baka nyo gusto nyo. Anong panamaan ng iced tea ng Wendy's dito kay Hormel? Bottomless! Oh, ha? Tignan nyo! Garaw! Ito talaga. Ay, tapos na. Oh. Give back my money! Harang! Oo! Ha? Wala pang pang-itaas pa ito tao. Tinan mo, kanin na lang. Eh. Anong gagawin? Isa ka pa. Limot na marami ang nangyayari. Ikaw na lang ang nakakaalala. Ako lang naman ang naging biktima. At ikaw lang ang makapagpapalaya sa sarili mo. Natatakot ako. Alam ko. Matuwa ka na natatakot ka. At least, hindi ka ginawang manhid ng karanasan mo.
nakatambay si Ormel. Ormel, diyan ka. Yan, nakatambay ka dyan. Sa di ka layuan ay nanonood pa rin sa kanya sila Clara. Clara, mauna ka dito. Yan, dito si Ormel. Tapos sunod naman si Luchi at Chona. Yan. Maya-maya ay may daraan isang kotse. Ito yung kotse natin. Maya-maya, pinapapa nito yung window. Itigil ito sa may tapat na magkakaibigan. Sakay nito si Romulo, isang middle-aged rin guro. Okay? Oy! Tingnan mo itong apo ni Rizal. Hindi lang pala pang mamoles ang estudyante ang alam. Oy, Luchi Rizal! Kumusta ang pick-upan dito sa Recto? Iwan ka man ng samahan, lumayo na ang mundo, ito'y walang kapares. Walang kapantay sa mundo natin, walang sukatan, walang humpay na ligaya sa inakala natin, walang tama sa mundo, sinungaling bumuo. Totoo, nararapat ikaw at ako, kasama sila, walang panghusga, ikaw at ako. Samahan, walang mali akala, ikaw at ako, sana nga ang itinadhana. Araw man o buwan o tala ng ispamastan, lahat ng ito Para sa galit na inihayag, sa sama ng loob na iniluha, at para sa gabing ito, ang paglaya ng aking pinakamatalik na kaibigan sa kanyang paraisong parisukat. Ang ating contestant number 2. Ang ating contestant number 2 si Warnel. At contestant number 3. Okay. Sana, kami rin ni Clara, makalaya na talaga din sa aming paraisong parisukat. Sa malaot madali. Aling Chona, ano naman ang paraisong parisukat ni Clara? Etong si Clara, dalawang paraisong parisukat nito eh. O, diba? Yung una, takilya. Uy! Nakalaya na ako ron. Ay, oo nga pala. Pinili niya kasi na lumaya na siya dun sa... kahit paminsan-minsan, mabalik pa rin siya. Hindi na kayo. Ano ibig sabihin? Kasi doon niya natagpuan ang kaisa-isa niyang pag-ibig. Pero andyan na naman si Monica, kaya
valid. Valid yung sinasabi niya. Lumaya na siya. Diba? Pero meron ka pang isang paraisong parisukan. Intindahan. Oo. Kasi alam mo yan, ayaw niya kasi yung titinda siya ng mga peking diploma, mga peking papeles. Pero, ginagawa pa rin niya paminsan-minsan. Eh kasi naman, yun lang ang alam kong paraan para pamita ng medyo malaki-laki. Yun lang ang akala mong paraan. Eh, ikaw? Ako, yung dormitoryo. Yun naman yung ano ko, paraisong parisukat ko. Pero masaya naman mo tayo dun, Oo. Eh, yung anak ko, sarili kong anak, ayaw tugilan itong mag-alala. Diba? Ano talaga? Contestant number 1, ha? Ha? Carry lang, ha? Cormel! Ikaw ang contestant number 2, ha? Ay, sige. Salamat. Hoy! Oh! Ay, pinapalakpakan si Hormel, pero kanina... kasi, Hormel. Ganito kasi yon. Kanina, ikaw talaga yung sinusundan namin. Kaya kami napapunta dito sa recto. Oh? Kasi, itong si Lucci at saka si Clara. Siya lang. Parang, bakit? Sumang-ayon naman kayo, Hindi ba? Sumang-ayon! Buong-buo ang mga nito, hinala na talagang naglalako ka daw ng laman sa recto. kaya ka daw lumalabas paggabi. Kaya gusto namin makita yun. Kaya sumunod kami sa'yo. Tapos, siyempre, we want to find out if it's... To see is to believe. Diba? Diba? Hindi naman ho nalalayo. Okay, tignan nyo. Boses nga lang ang nilalako ko. Sabi ka. Sabihin na lang natin na ito siguro ang paraisong parisukat ko. Cheers pa. Sabay. Okay, those kids. Next table. Ayan. Good. Narito ka, tumatangis sa iyong munting paraiso. Pagmasdan mo ang ibig nito, inaamak, inaagin. Eto ko sumasamo, tingin ang aking pagsuyo. Sanglibot isang paraiso'y inaalay ko sa'yo. Tayo na sa malawak na Baka magising yung anak ko eh. Makakanta pa. Hindi pa nga matapos. Gusto mo na matapos. Wala na. Ingat ka. Hoy! Mabel! Tingin mo ha! Talo ka! Mahalin ka, giliw dalangin ko'y iwan mo na.
paraisong nagsukat. It's never too late for a dreamer, never too old for the brave. Everyone falls to be wiser, everyone has a grave. Many questions left unanswered, waiting for time to fade away, hiding in the shadows, and no one sees the pain. Are we just lost? Out of our minds, love like no one else. Live for tomorrow. Run as far as you can until you feel the rain. Days descending. Bakit ka na? Bangag. Bangag ako sa'yo. Lasing! Lasing! Lasing ako sa'yo. Gago! Oh? Gago. Gago ako sa'yo. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Ano ba? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ano ba? Bakit ka ba bumabalik pa sa sinema yun, ha? Pwede mo matapos ang pinto. Kasi hindi nakatakdang magtagal na akong buhay. Wala nang magsara yung sinihan hanggang iwan ka ni Mario. Hindi niya ako ulo. Ako lumayo. Ang layo mo naman. Andito ka pa rin sa recto, Clara. Hanggang magbenta ka ng term paper upang buhayin ng anak mo. Wala nang hanggang ngayon. Gahasa. Puri ko? Naniningil ka? At puri ko ang gusto mong kabayaran sa lahat ng mga magandang pinakita mo sa akin, ha? Hindi, Clara, siguro sapat na para sa'yo ito. Upang ipaalala ko sa'yo. Mario, narito. At nananatili ako ng ganito. Sa tabi.
sa akin ay nag-iisa. Ikaw sa akin ay naiiba. Ilang araw pa lang kitang kasama. Hawak ang iyong kamay at nakangiti. Hindi naman alam ang isasambit. Hey, Clara! Talo si Ormel! Sinasabi ko naman sa inyo hindi sa convoy eh! Ormel. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko, ha? Mali yung judgment nila sa'yo. Pero buting tao yung mga yan. Kung akin lang yung tropeyong to, at pag binigyan ako ng pagkakataon para mag-acceptance speech, sila yung mga pasasalamatan ko. Kasi, mahal nila ako. Mahal nila ako na walang expectations. Kasi yung anak ko, halos hindi ko na alam yung alam mo yun, sobrang taas na yung expectations sa akin, parang hindi ko na ako kilala. Pero dahil birthday ko ngayon ang usulan, I wish ko sana makita niya ako. Sa angulo ko paano ako nakikita nila Lucy at Clara. Alam mo yan! Sana alam mo yan! Kasi ang tagal-tagal ko pinapanalangin nyo. Sana man lang hindi ko mapatayan yung sukatan niya ng pagiging mabuting ina. Sana man lang mapatayan niya yung sukatan niya ng totoong kaibigan. Ang tagal-tagal ko pinagdadasalan eh. Pero alam mo, matalinuhin ako. Sobrang talino niya, halos hindi na nga ako maintindihan. Hindi ko alam minsan kung sino ang mali. Yung ako magulang, o siya yung naging anak ko. Pero darating din ang araw na maiintindihan niya. Sa pagdating ng araw na yun, yung pagkakataon na yun, na mas maiintindihan niya na hindi lahat ng oras, utang. Ito sa naman ng puso. At alam ko, Diyos ko, natutupad din ang wish ko. Hoy! Tapos na ang acceptance speech ko. Hindi niyo pa ako papalakpakan? Kung kailangan ko pang magbahaw ng
daming trophy. Tropical country pala to. Ikaw lang ba mag-isa dito? Ayaw nila ako samahan eh. Bakit naman? Ang laki ng kwarto, oh. Eh kasi, mukhang callboy daw ako eh. Kainom, ah. Sige ba? Ikaw? Hindi po, okay lang. Uy, Hmm. pasensya ka na, ah. Patawarin mo na ako. Okay lang yan. Sanay na ako. Upo ka. Horacio pangalan ng tatay ko. Melda naman si nanay. Pinaghalong pangalan nila yung pangalan ko, kaya Hormel. Eh, tunog callboy nga naman talaga. At least hindi mo ako napagkamalan delata, di ba? Magaling kumanta tatay ko. May maliit na banda siya, no? Sa probinsya namin. Kaya lang, tumigil na siya eh. Sa pagkanta nung pinanganak ako. Ayaw kasi ni nanay. Pagkanta kasi ni tatay ang sinisi ni nanay kung bakit kayo mahirap. Sa probinsya kasi namin, libangan lang ang pagkanta eh. Kailanman hindi pwede maging profesyon. Saudi, seaman, abroad, overseas. Yun ang mga naka-attach sa pangalan ng mga taong may sementadong bahay. Kaya, yun din ang gusto ng nanay mo. Ang magkaroon ng sementadong bahay. Hindi mo naman niya maalis sa isang ina. Lalo na kung kailangan niyang gumising sa gabi. Tapos silipat yung mga tulugan ng mga anak niya. Kasi umuulan. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Kaya obligasyon ko ito pa rin ang pangarap ng mga magulang ko. Sa pamamagitan ng pagkanta. Marine engineering ang course ko. Para nga maging seaman, balang araw. Abroad, overseas. Kailangan magkusa. Kasi alam kong hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko eh. Alam mo, alam nila. Nagtatrabaho ako sa pabrika sa gabi. Para lang mapag-aral ko sarili ko. Hindi nila alam.
karugtong ng pangarap ni tatay. Kaya ang pinatutupad ko sa pangarap ni nanay. Eh, bakit hindi mo na lang kaya ipadala itong mga trophy mo sa kanila? Meron ba namang factory worker na napakadaming trophy? Eh, yung mga bigas. Minsan nag-uwi ako sa probinsya. Sinasabi ko, rasyon sa pabrika. Pero hindi ko ginagawa linggo-linggo kasi baka isipin nila magnanakaw ako. Hoy, Hormel. Eh, paano ka ba gumaling kumanta? Saan ka ba nagpa-practice? Dito. Dito? Pakita ko sa'yo. Tingnan mo yung Last Supper. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa haba ng lamesa, nasa isang side lang sila? Kasi hindi ko alam eh. Malamang may pinapanood silang performer. Oo nga. Alam mo, hindi ako sigurado kung ganyan talaga ang itsura ng Diyos. Kasi gawa lang naman yan ng tao eh. Pero naniniwala ako na tuwing nagpa-practice ako dito, eh nakikita niya ang gusto ng isip ko at ang saya ng puso ko. Ikaw sa akin ay nag-iisa. Ikaw sa akin ay naiiba. Ilang araw pa lang kitang kasama. Hawak ang iyong kamay at nakangiti. Hindi naman alam ang isasambit. Ganyan ba talaga pag-ibig? Ibigay ang hinihiling, pagkat bukas tapos na rin. Oh, kita mo na? Eh, tagal nilang pinaghahanap tong diary. Eh, nasa ibabaw lang naman ng TV ang sagot. Pag-ikot ay hindi mo na mapipigilan. Suwayin mo man ang kapalaran, walang magagawa.
when millions have to wait to fly. Araw na eh. Ano, Monica? Nakatulong ba sa'yo tong gabing to? Kung ang intensyon mo sa paggawa ng sining ay makakuha ng palakpak ng libo-libong tao, baka malayong lakbayan pa yun. Pero kung ang intensyon mo ay makaantig ng kahit na isang puso, yun, nagawa mo na. Salamat. May isa pang sequence eh. Di ba natin mabasahin to? Sige. Ako na lang si Monica, tapos ikaw si Clara. Hindi, ako si Clara, ikaw si Monica. Ikaw si Clara, ako si Monica. Edi parang pinaglalaro mo na ako nito. Baka nakakalimutan mo, abogado ako. Ano ka ba? Hindi kita... Tayo-tayo lang naman nandito. Sige. Wala namang witnesses. Okay. Anong page? 50-something. 56. Page 56. Anak, tama ka. Banana ang English ng saging. Alam mo kung bakit ka pinipilit ni nanay na pumasok ng eskwela? Hindi lang dahil hindi ako nakapag-aral at gusto ko makaahon tayo sa hirap. Hindi rin dahil gusto ko lang, dahil yun ang dapat na ginagawa ng isang mabuting na. Narinig mo na ba yung salitang stress? Hindi ginagamit yun ni nanay kasi hindi niya alam ang kahulugan. Sa tulad ko kasi hindi nakapag-aral, ang akala ko lang ang buhay ay tungkol sa paghahanap ng pera. Yung mga nakapag-aral, alam nila ang kahulugan ng stress kasi alam din nila na ang buhay ay mas madami pang higit na may aalok kaysa sa pera. Gusto ko pagtanda mo nagagamit din sa stress. Sa ngayon, alam ko na higit sa pera, ang hinahanap ko sa buhay ay mga sariling ligaya. Na para lang sa'yo. Ako na ba lang na? So ito lang lagi kong natin. Paglabas mo ng gate na yan, mas madami ka nang alam na English na prutas. Hindi malayong mas matalino ka pa kay nanay. Pero nandito pa rin ako. Sa nanay mo. Kaibigan mo. Kasama mo pag-ahanap. Kala ko ba comedy to? Ba't nag-iiyakan kayo? Maligaya lang. Strong word. Ligaya. Ay, gusto ko yan, ligaya. Alam nyo, ang kaligayahan ay desisyon yan. Kahit ano pa man ang kalagayan mo. Kaya kailangan mong pagpasahan na maging maligaya ka ngayon. Kaya lalahanin nyo, depresyon ang pumatay sa hari ng aksyon. It's never too late for a dream.
It's going to be a very, very amazing workshop from every guest to hear. To be able to inspire. I guess that's what I want. Since 2001, everything I did revolves around the idea of developing the youth of Palawan, inspiring them in the best way that I can. Do you want 1 million people to applaud for what you're doing? Or do you just want to touch one heart? Now I just want to touch one heart. And then maybe that person that I'm able to touch will touch
2 more hearts or 3 more hearts, and then it will never stop. This is just another step to be able to make people see how beautiful this island is, not by means of the view of the beaches, but I would like them to see also how beautiful the people are. Medyo na po ng hapon at sa puntong ito ay meron po tayong bisita dito live sa studio, si Direk Danby Garcia. Okay, Direk, meron tayong bagong pelikula ngayon at nakatakda itong ipalabas sa December 25. Ano po ang title ng movie na ito? Ang title ng pelikulang ito ay At Mrs. Recto. Today they're busy on Mrs. Recto on the opening and editing the movie. It was meant to be one big indie film in 2010, but we ran out of funds and I ran out of partners also. I almost ran out of faith. He is a very good director because even if the movie was shot 6 years ago, he still continued the movie. I just had to do it. I just had to finish it. I don't want to be remembered as someone who started something and was not able to finish it. So sa tingin ko parang first time ko sa Philippines na magpapalabas tayo ng full length na for free. Ang gusto ko sa kanya yung paraan ng pagkwento ng buong storya. Kasi hindi siya normal na ordinary. I was thinking, what will go out when this was edited? What will people see? At the same time, gusto namin maabot din yung audience through sa cellphone na pwede na silang manood, mapahinga sila sa computer nila, at saka mapapanood din ng mga kababayan natin abroad din. So it's really a bright future in the film industry beginning with this film. Sa totoo lang, yun ang tingin ko. He was my student, slowly developed him to be my apprentice, and now he's my protege. He's the only person I worked with in this project. Dante, for me, Dante is like a terror. Mentor, very good director. Dante is my best friend. Some friends volunteered, but the one who was there through and through is my protege. I'm so special because the opportunity like that is not always beside the road. My goal is, of course, to be a good director. If I can develop one person to help me complete a film, if the rest of the world will help me fund to do workshops, and then someday there'll be 1 million young Palaweños who knows how to complete a film on their own. This is gonna be a volunteer house. Casa Nieves is a mini stage for the aspiring artists. Casa Nieves is a monument of a mother who tried to understand her son. Casa is a home or a house, and I am Nieves, so the house of Nieves. I like it because I love my name. This building deserves to be named after her, and every mother who's having doubts whether their kids could succeed in the arts, I would like them to look at my mother and learn from her. He is sharing to others that especially those cannot afford to study. I like it. I like it so much. And I'm proud with him. The world is now your platform. You are not limited
to where you are geographically as an artist. Whether you have a studio at the foot of the Hollywood sign or just one computer in Casa Nieves, the possibility is limitless. If you want to go here to share your talent, go. Tell your story. The world needs to know how beautiful your life is. I just know I'm happy with what I'm doing. I've never been this certain that happiness is a decision.